ano po ba ang mga mahalagang bagay, principles na dapat nating pag-aaralan? Ano yung mga dapat nating maintindihan sa tinatawag na pagtransform ng buhay ng isang mananampalataya? Kasi mga kapatid, nakakalungkot po isipin that ang daming pumupunta sa simbahan, maganda po na nagsisimba tayo. Pero kung paglabas natin, ilang taon na tayo nagsisimba, walang kahit ni katiting na nagbago sa buhay natin, problema po yun. Kaya I really give thanks to God for the life of Brother Toto na nagtestimony kanina, nagpasalamat sa Panginoon na sabi niya, dati akong sasabungan pag Sunday, ngunit ngayon nasa simbahan. And that's what we call transformation of the life of the true believer of God. Ang dami kayang nagsasabi, nagpo-profess niya, nagsasabi niya, hindi man ako nagsisimba, pero naniniwala naman ako sa Diyos. Lahat ng tao pwedeng sabihin yan. Lahat ng tao pwedeng sabihin yan. But our works, or the changes of our lives, yung pagbabago ng buhay natin, mas malakas yan kaysa sa sinasabi lang ng bibig natin. At mas matibay yan na ebidensya ng ating pagiging mananampalataya kaysa sa salita lang natin. You can shout out loud, pwede mong isigaw na, I am a child of God, anak ako ng Diyos. Pero kapag ang buhay ay hindi nagbago, hanggang salita lang din yun. Hindi naman tayo perfecto. Wala naman perfecto sa atin. Tama po yan, pero pag ginamit mo na yan siya na bilang sandata mo, para lang ipagpatuloy yung dating buhay, na dapat sana'y wala na sa'yo, kasi mananampalataya ka na, ginamit mo yung term na wala namang perfecto. Totoo po yan, wala pong perfecto. Kahit tayo nakatanggap kay Kristo, until now, mayroon tayong tinatawag pa rin na proseso ng pagbabago ng Diyos sa buhay natin. Andyan na yung new nature, andyan na yung bagong pagkatao sa loob natin through the presence of the Holy Spirit. Pero habang buhay tayo, dahan-dahan pa rin na binabago tayo ng Diyos. Pero kung naiintindihan nyo, ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na manatili doon sa maling pamumuhay natin. Halimbawa, pag-uugali. Pagkatapos nating masave, for how many years na paglilingkod, nanatili pa rin doon sa maling pag-uugali. Maling pananalita. Maling pamumuhay. Where's the transformation? Paano natin sasabihin, we are child of God? Sabi pa nga ni James sa mga anak na mga Israelita, sa mga mananampalatayang Israelita sa kanyang panahon, yung mga believers sa kanyang panahon, sabi niya, kung kayo'y nagsasabi na kayo'y may pananampalataya, ngunit hindi nakikita silang gawa, walang kabuluhan ng pananampalataya. Hindi po salvation ang tinutukoy niya doon. Kung ang gustong sabihin ni James in the book of James chapter 2, ang gusto niyang sabihin, if you are truly saved, kung tunay kang ligtas, kung tunay kang mananampalataya, your life must transform. Ang buhay mo dapat magbago. Amen?